Delikado ang Kamara. Delikado ang mga House prosecutors. Delikado ang lahat ng mga kongresista, mga kabibig. Paano ito? Naku po, Cheese Escudero, ang Senado, posibleng ipasight in contempt ang Kamara kapag magmatigas pa rin. Makaka-experience na ba sight in contempt? Karma yan. Karma na yan. Sabi ng iilang netizen. Naku, kinarma sila ni Colonel Grijaldo. Naku, mararamdaman nila kung ano ang feeling na mapa-sight in contempt. Naku po, balitang-balita yan sa Net25, mga kabibig. Nabasa ko, fresh na fresh talaga. Ito na pamumukha ng fresh ko. Kung tawang-tawa kayo sa ating labak-labak, sa baba, tingnan nyo dyan. Meron dyan, basahin nyo. Ay, hindi ito compulsory, ha? Kung gusto nilang magbigay. So, ito na. Ito na ang, I don't know kung good news ba ito, or bad news ba ito, or, naku, ano kayang reaction ni Attorney Princess Abante? Ano kaya ang magiging statement ni Attorney Princess Abante, ang spokesperson ng Kongreso? Diba? Sa latest niya na video nga niya, talagang dinipensahan niya si Martin Romualdez. Okay lang silang tawaging tambalos-los, basta hindi lang sila kawatan. Pero maraming insertion sa bycam. Ay, lokahin nyo kami. Wag na. Sabi nga ni Reyna Guanzon, yung boss mo, boss amo mo, tambalos-los na kawatan yan. Nako. Ay, ang galing ni Rowena Guanzon, no? Kung bardagulan, talagang, nako, ready. Baka hindi sila makapagsalita kung si Rowena Guanzon na ang magsalita at talagang sampal to the max, to the highest equation. So ito na, nabasa ko kabibig na posibleng ipasight in contempt ang Kamara ni Cheese Escudero kapag magmatigas pa rin sila. Nako, i-cite in contempt na ba? O comment down below, gusto nyo bang ipasight in contempt ni Cheese Escudero ang Kamara? Kasi parang feeling nila, parang si Cheese ay talagang gustong kontrolin ang Kamara. Uy, talaga ba? So ito kabibig, i-share ko sa inyo, ha. Baka sabihin nyo naman, gawa ko na naman ang chikang ito. I-share ko sa inyo kung saan ito nabasa. Saan ko ito nabasa, ha? O, ito yun, News 5 yan, ha. Ito, Kamara, posibleng ipasight in contempt ang Senate Impeachment Court kapag nagmatigas, ayon sa spokesperson. Uy, may spokesperson pala ang Kamara. Lakihan natin. Kita nyo yan, ha. Hindi ko yung gawa-gawa. Baka sabihin nyo naman, naku, chika-chika na naman si Kabibig. Tumahimik ka, nabasa ko yan. Nag-research ako. Hindi ako tanga. Nag-aral ako. At hindi ako putak ng putak na hindi nag-research. Kaya talaga, huwag kang ganon. Baka masumplang tayo ni Jinggoy Estrada. Basahin natin Kabibig, ha? Basahin ko na, ha? Sige. Stop sharing muna ako. May posibilidad na ipasight in contempt ng Senate Impeachment Court ang Kamara kapag nagmatigas at hindi tumugon sa mga hinihinging resolusyon kaugnay sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ay, i-cite nyo na. I-cite nyo na. Wag naman po. Bigyan natin sila ng chance to execute kung anong mga hinihinging resolusyon ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Reginald Tunggol, tagapagsalita ng Senate Impeachment Court, nakasaad sa Rule 7 ng Impeachment Rules na may kapangyarihan ang presiding officer o ang korte na motu proprio para ipasight for contempt ang sinuman. Kahit sinuman sa mga House prosecutors. Hala, sino ba yun? Sino ba mga House prosecutors? Si Chua. Sino? Jinky Luistro.
Uy! O, silang lahat. Ito pa, paliwanag ni Tunggol. Ang sino man na hindi igagalang ang impeachment court ay maaaring makontempt ng korte o kung imomosyon ng opposing parties na defense o prosecution panel. Nako, pwede palang mag-request na VP Sara na i-cite in contempt na yan kasi hindi sila nagmamatigas sila. Kung may mga motion for contempt, ay tiyak na isa ito sa mga tatalakayin ng impeachment court. Nako, tataas na naman. Ay, grabe. Tandam ko talaga. Yung impeachment ni VP Sara, basura talaga yan. Okay. Oo. To. Gayon man, iginiit itong goal na magiging huling paraan lamang na impeachment court ang magpapapakontempt dahil hindi mahigpit si Senate President at impeachment court presiding officer Cheese Escudero sa pag-apply ng probisyon ng impeachment rules at pagtalakay ng impeachment sa publiko. Pero we don't know. Kasi si Cheese, punong-puno na yan sa Kongreso eh. 'Di ba? Ang daming mga ek-ek, bulek-lek na mga kongresista diyan, nagpapa-interview ng ganito, na ganyan. Oh, kung mapuno ang pasensya ni Cheese, baka itong rule number 7 ng impeachment, rule 7 na impeachment rules. Rule 7 na impeachment rules ay kayang gagamitin. Ako, paano yan kung makontempt kayo? Mapapansin din na hindi mahigpit sa pagpapatupad ng Rule 18 na tumutukoy sa gang order o lahat ng mga senator, judges, prosecutors at lawyers hindi na dapat nagsalita tungkol sa merits ng kaso. So medyo relax pa si Cheese Escudero ngayon, 'di ba? Nako, kung mangyayari yan, ano kayang reaction, no? Nako po. Alam niyo naman ang mga ang mga tawag natin, ang mga senador, oo. Naku, baka ayon kay Attorney Reginald Tongolyaha, spokesperson ng Senate Impeachment Court yan, na nakasaad sa Rule 7 ng impeachment rules na may kapangyarihan si Cheese Escudero o ang korte ng motu proprio para ipasite in contempt ang sino man sa kamara. Naku, paano na yan? Nagkagulo-gulo na. Paano na yan, di ba? Well, heto naman si Jinky Luestro. Sabi niya, impeachment trial, tuloy na. Sige, pakinggan natin si Madam Jinky Luestro sa kanyang confident na sinasabi na impeachment trial ay tuloy na. Tuloy na nga, pero kailangan yung hinihingi ng Kongreso ay inyong gagampanan. Or hindi, cite in contempt. Ito na. Yung tayo. Ay, hindi pa nakamute. Execution panel will finally give their comment to what happened last night in the Senate. Well, first of all, we welcome the impeachment court's service of summons to the Vice President. Apparently, the jurisdiction over the person of the respondent has been acquired already. She has a period of 10 days to answer. That is non-extendable. And we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well in the answer of the Vice President. So finally, the people of the Philippines will see from the answer of the Vice President what her defenses are. Isa lamang po ibig sabihin nito, yung pag-acquire po ng jurisdiction ng impeachment court sa ating respondent kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, it only shows na tuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore because jurisdiction has been acquired already by the impeachment court over the person of the respondent. Now,
with respect to the action of the Senate last night, the impeachment court, requiring us to issue a certification about the compliance with the Constitution with respect to the filing of the impeachment complaint, as well as the second order, and that is for the 20th Congress to confirm whether we will pursue this impeachment complaint. Medyo ang prosecution panel po ay nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-labing-siyam na kongreso pa lamang. Mag-a-adjourn pa po, and we will be looking forward na mag-convene naman ang pa-20 kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. Sa ayaw mo man sa gusto, kailangan mo nang kalimutan ng tuluyan si Fernando. So yun ka, Bibig. Fernando Jose naman yung ano nangyari? Fernando Jose. So, kaya nga kabibig, yun na nangyari. Delikado ma-cite in contempt sila. Pero isang House leader pumalag laban sa pahayag ni VP Sara Duterte hinggil sa impeachment proceedings. Alam mo naman, natural. Kontra sila kay VP Sara. Magpapapalag talaga sila. So ito kabibig, manood tayo. Baka parang hindi tayo Fernando Jose nito. So ito na. House Assistant Majority Leader Jude Asidre na katotohanan at hindi pamumulika ang layunin ng isinusulong nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sagot ito ni Asidre sa banat na cowardly attacks ng Vice Presidente sa mga nagsusulong ng impeachment laban sa kanya. Si Mela Alasmora sa sentro ng balita. Mela? Naomi pumalag ang isang House leader laban sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa impeachment proceedings at sa mga hamon na kinaharap ng kanilang pamilya. Sa isang talumpati, nagpasa rin kasi ang Vice Presidente laban sa anay cowardly attack sa kanya na mula umano sa mga taong walang respeto sa batas at karaniwang lunod sa kapangyarihan. Sa kabila nito, sabi ng Vice Presidente, nananatili siyang matatag at nakatayo at ipaglalaban niya kung ano ang tama at totoo. Tama lang. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, tila ang tinutukoy ng Vice Presidente ay ang kanyang sarili. Anya sa panig ng Kamara, katotohanan at hustisya lang ang nais nila at hindi pamumulitika, kaya't patuloy ang pagsulong nila ng impeachment. Una nang iginiit ng House Prosecution Team na kahit nakasine via adjournment ang Kongreso, tuloy-tuloy ang gagawin nilang paghahanda sa paglilitis. Sa mga puntong ito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Asidre. She must be talking about herself. We have passed more than almost 100% of the priority legislation of the President, a significant part of our Ano kaya mangyayari nung kung si VP Sara maging presidente? Saan pupulutin si Asidre? For common legislative agenda, we have conducted we have fulfilled our oversight functions. Tell me, have you seen any house as productive as we had in the 19th Congress? And I will tell you, I know he might not be the most liked person right now, but Martin Romualdez has made this possible for the 19th Congress. And I don't think that's a matter of politics.
Naomi, sa susunod na linggo ay inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Team ang kanilang mga pagpupulong hinggil nga rito sa impeachment trial. Naomi? O yun kabibig, narinig nyo si Jude Asidre ha. Kayo nang bahalang mag-react. Pero kung magmamatigas pa rin sila, kahit ilang interview pa ang kanilang gagawin, pasalamat sila si Cheese Escudero, hindi masyadong stricto kasi sa Rule 18 tumutukoy sa gag order o lahat ng mga senator, judges, prosecutors at lawyers ay hindi na dapat nagsasalita tungkol sa merits ng kaso. Kung ito rule number 18 ha sa impeachment rules, kung makikita ni Cheese na banat ng banat itong mga House prosecutors, mga lawyers, nako baka i-cite in contempt kay ni Cheese Escudero. Di ba mga kabibig? So, ano sa tingin nyo? Meron kayang House prosecutors? Meron kayang congressman? Or House representative na ma-cite in contempt ni Cheese Escudero? Comment down below mga kabibig. Sa tingin nyo sino kaya? Ang Makabayan Black? Parang ang Makabayan Black, parang hindi na sila masyadong nagsalita ngayon. Well, ang Kongreso may spokesperson naman, so baka ang spokesperson na magsasalita sa mga statement ng mga House prosecutors hinggil sa hinihingi ng impeachment trial, impeachment court, lalo na sa presiding officers, di ba? Nung binalik nila ang impeachment case ni VP Sara sa Kongreso. So yun